Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa lieg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang makasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo." Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sekomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Martin of Tours, isang obispo. At ngayon ay nasa 32 linggo tayo sa karaniwang panahon. Siguro naman po, malinaw ang aking pong pagbabasa. Naintindihan. Kasi yung sinasabi ni Jesus dito, ipinapaalala sa atin na mayroon tayong responsibilidad. Hindi natin pwedeng gamitin at sabihin yung katawan ko ito, kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Yung freedom na tinatawag, yung kalayaan na laging pinagigiitan natin na kalayaan natin ito. Kalayaan ko ito, gagawin ko kung anong gusto ko, sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin, kikilos ako sa kung ano, at minsan yung sinasabi natin na kung ano ang makapagpapasaya sa akin, gagawin ko. Sa tingin niyo po ba? Kung sa mensahe at konteksto ng mensahe ni Kristo sa ating Ebanghelyo, sa tingin niyo po ba laging applicable yon? Siyempre, kung sa psychological na usapan, siyempre lagi sasabihin kung saan ka masaya. Lalo na kung nade-depress ka o nai-stress ka, okay, gawin mo. Pero pagdating dito sa usapang ito, kailangan mas maunawaan natin yung mga konteksto. Hindi pwedeng laging malaya ako, kalayaan ko to, gagawin ko kung anong gusto ko. Kasi kailangan mo din i-consider ano ang naidudulot mo sa iba. Kaya nga sabi, mag-ingat kayo. Lalo pa tayo mga taga-simbahan. May responsibilidad tayo. Kung tayo ba ang nagiging sanhi para lumapit ang mga tao, o tayo ang nagiging sanhi para umalis na lang yun tayo. Ba't ako magsisimba dyan sa San Jose na yan? Ang gulo-gulo ng mga tao dyan. Away-away ang mga tao dyan. Posisyon lang, pinag-aawayan. Posisyon lang, pinagdidibatihan pa. Kala mo naman, may sweldo. Kasi ang sabi, di ba, hindi mo mawawala yung sanhi ng pagkakasala. Andyan yan. Pero ang sabi, ang mabigat ay kung sa iyo magsimula, sa atin magsimula, sa atin manggaling, kung bakit nagkakasala ang ibang tao.
Kaya ngayon, sa social media, hindi porken, ay, bumili ka ng item, ay, maganda katawan mo, kaya ibibiyang-yang mo sa social media. Maraming lalaki nagpapantasya sa katawan mo. Kasi sinasabi mo, kalayaan ko to, freedom ko to, ipopost ko kung ano, kung gusto kong maghubad sa social media, maghuhubad ako. Kasi kalayaan ko ito. Yung minsan yung saloobin natin, di ba? Pag hindi mo masabi, yung saloobin mo sa kamiyembro mo, sa simbahan, idadaan mo sa social media. Hindi mo iniisip ano ang magiging iskandalo na idudulot nito sa iba na madadamay, na walang kamuang-muang. So, sinasabi ni Jesus, pananagutan natin yun. Kahit pa sabihin na, ako na ang inapi. Kahit ikaw ang inapi, kailangan mo pa rin mas maging responsible doon sa iyong ikikilos, sasabihin, ipopost. Hindi lang basta kung ano yung damdamin ko, ano yung nararamdaman ko, ay akin to eh. Kailangan natin maging responsible. Kasi kapag may napahamak, kapag may naligaw, dahil sa atin, pananagutan natin yan sa Diyos. Lalong matindi sa atin na laging nagsisimba. Miyembro ng organization, miyembro ng simbahan, mas mabigat ang, kumbaga sabi nga, no, mas magiging mabigat yung kaparusahan natin. Kaya nga kahit sa usapin ng mga mag-asawa, hindi lang ito tungkol sa inyo. Bago kayo magdidesisyon, ano magiging epekto nito sa iyong mga anak? Hindi pwede, paano naman ang kaligayahan ko? O teka lang muna, hindi inaalis na maging malungkot, maging masaya ka. At hindi sinasabing mabuhay ka sa kalungkutan. Pero ang sinasabi, isipin mo yung iba ring tao na makakagawa ng kasalanan at nagkakasala dahil sa iyo. Naintindihan po ba? Kaya nga, ano ba, ang pagtayo ko ba dito ay nagdudulot ng pagkakasala ng mga tao? Dahil ba sa mga sinasabi ko, marami ang nagagalit at gustong magwala? Pananagutan ko yun. Hala, sali-sali kayo eh. Ito naman po, sabi nga, maganda yung, mag-ingat kayo. Ha? Mag-ingat kayo. Sabi ni Jesus yun. Kasi ayaw niya tayong mapahamak. Pero kung sakali, makagawa tayo ng hindi maganda, may makagawang hindi maganda, ang sabi naman, patawarin mo. Hindi naman. Kasi pag hindi mo pinatawad, baka lalo yang mawala. Baka lalo yang magwala. Pananagutan pa rin natin. Pero yun, di ba? Yung pag gumawa ng kasalanan sa'yo, normally ba, ay umalis ka dito, lumayas ka dito, ayoko makita ang mukha mo. Pero, pag may nangyari doon, pananagutan pa rin natin. Diba? Alam nyo, madaling sumunod kay Kristo. Baka kopong-kopong na, ang sabi naman, kapag humingi ng tawad, patawarin mo. Kung hindi pa natatauhan, hintayin lang natin. Basta be always ready na kapag humingi o lumapit na sa sayo, patawarin. Huwag mo na isumpa. Huwag mo nang ipagtulakan pa kasi andun na eh. Muli, let us more be responsible sa ating mga sasabihin, sa ating mga ikikilos, o kung sa panahon ngayon, sa mga ipinopost natin sa social media. Amen?